Balak sanang bigyan ng binatilong yon si Mang Aka ng 500 pisong halaga sa pagtulong sa pagpalit ng gulong nito. Ngunit tinanggihan nito ang inabot na pera. Para kay Mang Aka, ang pagtulong sa kapwa ay hindi para may magbigay sa iyo ng gantimpala o may hinihintay kang kapalit o para magkaroon ng utang na loob sa iyo yung tao. Kundi ito'y bukal sa puso at totoo na ibinibigay yon sa nangangailangan. Hindi naman siya relihiyosong tao, pero naniniwala ang matanda sa siksik, liglig at umaapaw na pagpapala pa ang mapapasa iyo kapag nag-abot ka ng tulong sa salapiman, sa bagay o dinadaan sa gawa. Ay, wag na iho. Ibulsa mo na yan at ibigay mo na lang sa masigit na nangangailangan. O sige na, uuwi na ako Bukas marami pa ako nga anihing bigas Sige po, mag-iingat po kayo sa pag-uwi niyo po. Ikaw mag-ingat ka din sa kanya. Kanino po? Sa pupuntahan mo, sa pakay mo. Sana matalo mo ang dapat mong matalo. Magtagumpay ka sana sa iyong paglalakbay. Opo, oo naman po. Sige na, gabi na. Mga ganitong oras gumagala ang dapat na hindi na gumagala. Dapat mapagmatsyag ka bata. Nandyan lang sila. Malay mo, nasa likuran mo na pala sila. Bago alisan ni Mang Aka ang binatilyo, nagbigay pa siya ng babala sa dayo. Alerto siya sa nangyayari sa kanilang probinsya sa Tawi-Tawi. Batid niyang may mga aswang na ng ganong oras. Bilog na bilog ang buwan. Umaalulong na ang mga ligaw na aso. Mahamog na sa bahaging yon na nagbibigay ng kakaiba at di maipaliwanag na atmosfera sa paligid. Gamit ang ditulak na kartilya na nakalagay ang isang sako ng palay na itatinim ni Mang Aka kinabukasan na maaga, itinulak na niya yon saka nagmasid-masid sa madilim na bahagi ng bukirin. 8:00 na ng gabi. Kaya pa naman siyang matamaan ng liwanag ng buwan. Kailangan na niyang makauwi sa kanilang bahay. Kinagat ng matanda ang kanyang labi upang mapigil ang kanyang pagbabagong anyo. Dinignan niya ang kanyang pagngingirngir. Natatanaw na niya ang bahay nila pero tinatabla na siya ng pagpapalit sa katawang hindi niya magugustuhan. Malakas niyang tinawag ang kanyang anak upang humingi ng tulong. Vanjos! Vanjos! Anak! Tulong! Tulungan mo ako! Nabitawan ni Mang Aka ang kartilya at bumagsak na lamang siya sa lupa at sumabog ang isang sako ng palay nun. Sinapo ng matanda ang kanyang dibdib. Biglang kumabog ng malakas na sunod-sunod ang kanyang puso. Diyos ko, tulungan mo ako. Vanjos! Ipasok mo ako sa bahay, bilis! Sinubukan pa niyang isa-isahing pulutin ng binhi na nasa lupa na. Ikinuyom niya ang palad. Nilabanan ng matandang lalaki ang tuluyan niyang pagpapalit ng anyo. Yes! Tumirik na ang mga mata ni Mang Aka. Tila malalagutan na siya ng hininga. Bumuelo siya upang itayo ang sarili. Hinawakan niyang maigi ang kartilya ngunit mas natumba pa siya kasabay ng sako ng binhi na may laman pa nun. Tumuwid ang katawan ni Mang Aka na animoy na stroke, saglit pa'y nangisay na. Samantala, abala naman ang binatang si Vanjos sa paglalaro ng mobile game sa kanyang cellphone. Nang sunod-sunod na tumawag ng pasigaw ang kanyang ama. Ay, istorbo naman Talo tuloy ako Bakit pa kasi lumabas-labas Marahas na kinamot ni Vanjos ang kanyang ulo. Padabog na tinungo ng binata ang pinto. Bahagya niya yung binuksan at sinilip kung nasaan ang kanyang amang humihingi na ng saklolo. Nasa ka patay. Pakita ka naman. Sisimula na ulit ang laro Nilibot ni Vanjos ang kanyang paningin sa madilim at madamong bahagi sa harap ng kanilang bahay. Inilawan ng binata gamit ang cellphone ng paligid. Nang matagpuan niya ang kanyang amang nakahandusay sa lupa at hawak ang pinipigang damit sa tapat ng dibdib, taranta niyang dinaluhan ng matanda. Tay! Tay! Nangingisay na ito't bumubula na ang bibig. Napasigaw si Vanjos sa malalang kondisyon ng kanyang ama.
tumingala siya sa itim na kalangitan. Bilog na ang buwan. Diyos, pahingin ng tubig, anak. Tay naman kasi, bakit ka pa kasi lumabas eh? Ako naman oh. Binuhat ni Vanjos ang amang unti-unti nang nababalutan ng dilim ang buong presensya. Kahit nawawala na sa sarili si Mang Aka, pinilit pa rin ng matanda na magsalita upang depensahan ang sarili. Anak, may kailangan kasi may nangangailangan ng tulong ko. Kaya lumabas ako para tulungan siya. May gulong dyan. Pinalitan ko lang naman ang gulong eh. Kahit matay, dapat tinawag mo pa rin ako. Kainis naman oh. Alam mo namang may kakaiba kang sakit eh. Naglalaro ka kasi sa cellphone mo. Kaya hindi na kita maabala. Ay, ang dami niyong dahilan. Ikulong ko na nga kayo. Kardinahan ko na rin. Baka kung ano pang gawin niyo sa akin eh. Bakit pa kasi kita naging tatay eh? Pahirap. Inilagay na ni Vanjos ang kanyang amang si Mang Aka sa kulungan nito habang patuloy na kinukumbulsyon. Nilagyan na rin niya ng bakal na magkabilang palapulsuhan na matanda. Panay sa pag-uumpugan ng kadenang nakakabit sa ama. Nakakarindi sa tenga ang pinapakawalan ng ingay noon habang pinapanood ng ama na ganap ng naging alagad ng dilim. Dapat kasi may bukod ka ng bahay eh. Nag-iingay ka pa. Di ako makapag-focus ng laro dahil sa sakit mo na yan eh. Mabilis na gumapang sa buong katawan ng itim na balahibo ni Mang Aka. Nagkukulay dugo ang dalawang pares nitong mga mata. May tumutulong malapot na laway sa bibig na halimaw niyang ama. Nagsisihabaan na rin ang mga matatalim nitong kuko na nagiging itim na. Gayon din sa kuko nito sa mga paa. Ang tenga ay tumutulis at kapag nakakarinig ng kakarampot na ingay, mas nagiging malakas sa mga ito. Tuluyan ang nagwala si Mang Aka mula sa anyong aswang. Kinagat nito ang mga nakaharang nitong bakal sa kulungan. Mas naging marahas ang halimaw na matanda. Mas nakakatakot din ang boses nito na nagpasindak sa binata. Pakainin mo ako ng karne. Gusto ko ng karne. Iritableng pumasok si Vanjos sa kanilang kusina. Naganap siya sa refrigerator ng karne ng baboy. Kinuha niya yon sa may container tapos ay hinagi sa sahig. Nandidiri pang kumuha ang binata ng stick at inilapit ang karning nasa sahig patungo sa ama niyang ngumingir-ngir. Nahihintakutan siyang lumayo-layo sa mabangis na nilalang. Sa tuwing inaangilan siya nito, napapatras si Vanjos. Pabigla nitong dinampot ang laman ng baboy sa sahig. Dinakwang yon ng matanda. Bago, hayok na nilamutak ang karne. Naglalaway nitong inasab na may matunog na pagnguya at takam na kinakagat hanggang sa maubos ang karne. Gusto ko ba? Bigyan mo pa ako ng karne. Gutom na ba ako? Mabigat na napabuntong hininga ang binata. 3 laman ng karne ng baboy na lamang ang nasa container. Chinek ni Vanjos ang cellphone. Offline na ang mga kalaro niya. Mas lalo tuloy siyang tinubuan ng inis sa ama. Dahil sa tindi ng inis niya kay Mang Aka, binato niya ang natitirang laman sa container sa kulungan nito. O yan, sige, lamunin mo yan, buwisit ka. Mas naging marahas ang halimaw na si Mang Aka. Ang 3 karne ng baboy na binato niya ay naghiwa-hiwalay sa sahig. Naabot nito ang isa at nilamutak sa bibig. Habang ang 2 ay di nito maabot-abot kaya mas lalo pa itong naging agresibo. Tuloy-tuloy na nag-iingay ang nag-uumpugang mga kadena. Mas lalong naingayan si Vanjos. Hindi na niya natis pa ang naririnig na pagkakalansing ng mga kadenang nakakonekta sa kanyang ama. Lumabas na siya ng bahay. Ikinandado na lamang ni Vanjos ang bahay. Para na rin sa seguridad ng kung sino mang gagalang tao kapag gabi. Hindi makalabas ang amang sabik sa kahit na anong laman na sariwa. Tay, doon muna ako kina Tita Yolanda ha. Bahala ka dyan magwala. Ang ingay mo eh. Hindi ako makapag-focus maglaro sa'yo. Balikan na lang kita bukas ng 6:00 ng umaga kapag wala na yung sakit mo.
Naghintay ng tricycle si Vanjo sa madilim na kalsada. Tinisan niya ang lamig ng panahon kahit giniganaw na siya ng mga oras na yon. Mga 25 minutes na wala pa ring dumadaang sasakyan. Nagtungo na siya ng paradahan ng tricycle sa terminal. Sa kabilang kanto pa yon pero nilakad na lamang niya kahit malayo. Huwag lang siyang maingayan sa pagwawala ng kanyang tatay. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad nang may marinig siyang huni ng pagsitsit. Natigil siya dala ng kuryosidad kung sino ang tumatawag sa kanya. Nang wala naman siyang nakikita, sa kanya ipinagpatuloy ang paglalakad. Binilisan na niya ang paglalakad dahil palakas na ng palakas ang sitsit. Di ko naisip yun May gumagala din palang kahalintulad sa sakit ni tatay. Pagkarating sa terminal, saka sumakay si Vanjo sa loob ng tricycle. Tinanaw niya ang malayo. May nakita siyang malaking bulto ng nilalang. Nanlilisik ang dalawang mata nito. Malawak ang pagkakangiti sa kanya. Susmi, nasaan na ba yung driver nito? Manong! Manong! Kabado na ang binata. Ayaw na ayaw niya ng ganoong senaryo. Pinagpapawisan ng kanyang pasmadong mga kamay. Wala pa rin ang driver ng 3 gulong. Kaya humanap siya ng pwede niyang mapagsakyan upang makaalis na sa lugar na yon. Ilang saglit pa, tinawag siya ng tricycle driver. Uy, asensya na kung pinaghintay kita Dumingil lang ako saglit. Pauwi na sana ako kaso sayang yung oras ng kikitain ko ngayon Manong, hindi ka ba kinakabahan dito sa terminal? Daming gumagalang mga may malalang sakit Alam mo na, yung kumakain ng tao. Baka malapa ka nun. Ano mang oras Manong, delikado buhay mo. May pangotra naman ako May buntot pagi ako dyan sa loob. At ito bawang. Ibinida kay Vanjos ng tricycle driver ang nakakwintas nitong bawang. Yan palang pangontra dyan sa mga may sakit? Bakit ba may sakit ang sinasabi mo? Mga aswang sila. Hindi ko gusto yung term na aswang Kasi yung tatay ko O bakit? Ano yung tatay mo? Hindi na naituloy ni Vanjos ang sasabihin. Kahit na naiinis siya kay Mang Aka, ayaw niya pa rin itong ipahamak. Wala. Kasi minsan na rin nakainkwentro si tatay ng mga ganyan Sabi ni tatay, biktima lang din sila ng pagkakasakit. Tinamaan lang daw sila. Mga nayanggaw daw, yun yung tawag doon. Sus! Walang yanggaw-yanggaw. Kapag aswang na rin ang magiging lahi nun. Pati yung mga anak niya at kapwa-puwan niya. Walang yanggaw-yanggaw, no? Napaisip si Vanjo sa sinabi ni Manong driver. Ibig sabihin, magkakasakit din siya pagkalaon kagaya ng kanyang ama. Nag-iingat naman ako para di magkasakit. Kaya ako nga nilalayuan si tatay para di na ako mahawa sa kanya. Ano yun? Wala po. Patid na lang po ako sa Dulong Silang. Doon po kasi ako tutuloy ngayon Bukas pa ako uwi sa amin. Bakit? Asa ka ba umuwi? Diyan lang po. Itinuro ng binata ang dulo sa ilalim ng bundok. Napansin niyang nawala na ang bulto ng malaking tao. Siguro naamoy ng halimaw ng dilim ang puro bawang na nasa loob ng tricycle. Maski ang sinusot nitong kwintas na maliliit at may katamtaman na laki ng bawang. Pwede ba yan isuot sa may sakit? Ibig mong sabihin sa aswang? Oo naman. Para madali silang mamatay. Napalunok ng laway si Vanjos. Hindi naman niya siguro gagawin yon sa kanyang ama. Pinandar na ng Manong ang tricycle nito tapos pinausukan ng tambutso. Kasunod din nun, pinaharurot na ng driver ang tricycle. Pero ano pong gamot Manong sa mga may sakit? Aswang nga! Direktay mo na kasi. Walang lunas sa sakit na yun Kamatayan! Yun ang lunas para hindi na sila makapambiktima pa. Wawa naman po sila Manong. Ano kawawa? Huwag mong kawaan ng ganong nilalang. Hindi sila parte ng mundong ito, no? Nagpantig ang tenga ni Vanjos. Gusto pa sana niyang sagutin ng Manong driver kaso di na niya pinatulan pa. Baka mabuko siya na pinagtatanggol niya ang mga aswang. Isipin pa nito na aswang siya o ang mga kamag-anak niya. Magiging aswang ka rin. Tamo, maayanggaw ka sana.
Pagkarating nila sa dulong silang, nagbayad na si Vanjos ng 25 pesos sa Manong. Binigyan pa siya nito ng sukli pero di na niya yun tinanggap. Keep the change, Manong. Salamat sa panginsulto niyo sa mga may sakit sa babala po pala ha. Walang anuman. Kapag gusto mo ng tulong ko sa pangontra ng aswang, tawagan mo lang ako. Diyan lang ang bahay ko sa dulong silang oh. Sakto itong pinagtatiran ko sa iyo. Makakauwi na ako. O ano, ingat ka ha. Tinanguan niya lang ang tricycle driver bago ito sumibat. Napairap si Vanjos. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito tungkol sa mga aswang. Hinanap agad ng binatilyo ang medyo malaking bahay ng madrastang si Aling Yolanda. Nakita niya kaagad yon dahil ito lamang ang pinakamalaking dikit-dikit na bahay na nandun. Dinorbell niya ang gilid ng tarangkahan. Makailang ulit pa niyang pinindot ang doorbell dahil walang tumutunog sa malaking bahay na yon. Sino yan? Kabing-kabi na. Nambubulaho ka pa. Magpapatikwas ka ba sa poso? Abay, bayad muna bago tikwas. Tita Yolanda, si Vanjos po ito, anak ni Aka po. Yung asawa mo magsasaka. Kagad na nakilala ni Aling Yolanda ang binata na kasundong-kasundo niya dahil sa pagiging kalug nito, gayong may pagka-istrikta. Ay, ikaw pala yan, Diyos. Ay, pasok ka. Ay, siya nga pala, yung tatay mo. Nagbagong anyo na ba? Mahinang napatango si Vanjos. Nahihiya siyang sabihin na ganun pa rin ang sitwasyon nito. Pero po, tita, nilako naman ng bahay eh. Nakakulong na rin po siya. Tapos nakatali po ng kadena. Ay, kung alam ko lang na magiging ganyan ng tatay mo, pinagamot na natin siya noon pa. Eh ano bang nakain niya noon? Hindi ko po alam tita. Pero mahilig po siyang kumain kung saan-saan eh. Inaaya siya palagi sa piyestahan kasi di ba? Kagawad si Papa noon. Tapos naging ganyan na siya. Nayanggaw po. Pinaupo siya ng madrasta sa malambot na couch at itinuloy ang usapan. May nakain nga siyang di maganda. Nataniman. Kasalanan din pala ng tatay mo eh. Hanggat hindi nawawala ang sakit niya, hindi mo na ako babalik sa bahay niyo. Pagaling muna siya. Paano po kung hindi siya pagagalingin? Bawal siya sa ospital, tita eh. Delikado siya doon. Baka pag-eksperimentuhan siya. Kung ganon, ipatawas natin. Maghanap ka ng magaling na albularyo para tumino-tino naman ng tatay mo. Wala po akong kilalang albularyo, tite. Baka po ikaw meron. Hindi ko na problema yon. Ay teka, ubos na ba yung pinadala kong karne ng baboy sa tatay mo? Tumango si Vanjos. Opo, tite. 3 na lang po yun. Dahil sa inis ko naibato ko kay tatay yung natitirang 3 karne. Kaya nga po nandito ako sa inyo kasi hingi po ako ng naka-freezer na ng karne ng baboy. Tuwing gabi po, nagwawala hindi matigil-tigil. Baka naman natatakam na sa laman mo. Kaya ayaw na ng karne ng baboy na ino-order natin sa palengke. Pinagpawisan ng malapot si Vanjos. Tiningnan niya sa mata ang madrasta. Hindi naman ito mukhang nagbibiro. Takangiti pa nga ito nang nakakaloko sa kanya. Siya nga pala tita. Ano pong balak natin kay tatay? Kung wala talagang lunas, anak, Diyos, wala na talagang magagawa. Aabuhin natin siya. Ano po tita? Dumoble ang mata ni Vanjos sa gulat sa lumabas sa bibig ng madrasta niya. Tita naman, ano po ba yung sinasabi nyo? Hindi ka po ba naaawa kay tatay? Mahal mo naman po siya, di ba? Oo, pero mamahalin ko lang ulit siya kapag bumalik na siya sa dati. Hindi ko naman nakalain na magiging ganon siya kalala. Mas masahol pa sa halimaw Nakakatakot. Pero pakiramdam ko, hindi na babalik sa normal ang tatay mo. Habang buhay na siyang ganon. Naawa ko sa kanya kaya nga ayoko na siyang mahirapan Ikaw ba? Gusto mo bang nakikitang nahihirapan gabi-gabi ang tatay mo? Tapos ang tanging solusyon, susunugin niyo siya. Ganun po ba, Tita Yolanda? Nakikisama lang naman po si tatay sa mga tao Di naman po niya kagustuhan ng maging ganun Abay dapat nag-iingat siya, Diyos. Ay nako, kung kailangan kitilin ang buhay niya para di na mahirapan ng tatay mo, kitilin niyo na bago may madamay na iba. Tita,
Sumusobra ka na ha. Inulit mo pa talaga ha. Napagtaasan na ni Vanjos ng boses si Aling Yolanda. Gumuhit ang galit sa mukha ng matandang babae, saka hinarap ang binata. Hindi nagpatalo si Vanjos sa pakikipagsukatan ng tingin. Ipinagtatanggol niya ang kanyang ama't di hahayaang apihin ng mga ito. Akala ko pa naman tita, mabait ka at mahal mo si tatay. Sana, nabuhay na lang pala si nanay para di ka lang niya nakilala. Dumapo sa kanang pisngi ni Vanjos ang palad ni Aling Yolanda. Bumakat ang pamumulan nito. Mangyak-ngyak ang binata sa ginawa ng mataba niyang madrasta. Mariing napatingin ng masama si Vanjos dito. Di ba tama ako? Lumabas din ang totoo mong kulay. Hindi mo talaga mahal si tatay. Kasi kung mahal mo siya, di mo ako sasaktan ng ganyan. Ang tabil naman kasi ng dila mo. Kaya hayan, nasampal kita. Kaya sa susunod, ayusin mo ang pagsagot-sagot sa akin, Diyos. Hindi ko na gusto yung pagtrato mo sa akin. Pinalis ni Vanjos ang nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Baka nakakalimutan mo kung saan ka nakaapak ngayon, tita. Lumugar ka rin po sa anak kung saan ka dapat lumugar. Ipinalit ka lang ni tatay kay nanay nung namatay si nanay. Kaya sana, sasampalin mo ulit ako? Sinindak ni Vanjos gamit ang namumulan niyang mata, dulot ng iyak ang makapal niyang madrasta. Balak pa sana siya nitong tampalin kung hindi niya ito pinigil gamit ang magaspang at mapanglabang boses. Totoo naman, di ba? Property ni tatay ang bahay na ito. Sa kanya ito. Ginagamit mo lang si tatay dahil nanalo siya kagawad noon dahil marunong siyang makisama bilang magsasaka. Nandiyan ka lagi nung eleksyon niya. Sinusuportahan mo siya. Pero lahat pala ng yon, pakitang tao lang. Kasi dahil sa naging kalagayan ng tatay ko, iniiwasan mo na siya? Ganun ba? Kaya basta-basta mo na lang siya nilalayuan? At nung nagkasakit siya ng ganon, ikaw nakikinabang ng lahat ng ari-arian niya? Yung lupa niya sa pagsasaka, tatapatin na po kita, tita. Habol mo lang yung mga ari-arian niya at hindi ang puso ni tatay. Di ba tama ako, ha? Sabing tumahimik ka na eh. Sinakal ni Aling Yolanda sa leeg ang binata. Ginagap nito ang kanyang leeg at ibinalandra sa pader. Ano gagawin mo sa akin? Papatayin mo ako? Sige, patayin mo ako. Para makamkam mo lahat ng ari-arian ni tatay. Yun naman ang gusto mo, di ba? Hininto ni Aling Yolanda ang pagsakal sa kanya. Pinakawalan siya nito. Ubo naman ang ubo si Vanjos at hinihimas ang leeg nang pinatakas na siya ng madrasta mula sa pagkakasakal. Biglang sinampal si Aling Yolanda ng realisasyon sa ginawa nito sa kanya at nag-iba ang timpla ng muka. Naging maamong parang tupang sinusuyo na siya ngayon. Diyos, patawarin mo ako. Sorry kung nasaktan kita. Ayos ka lang ba? Nabigla lang naman ako kasi ikaw sinagot-sagot mo ako ng ganyan Ay nako, gusto mo ba ng tubig? Ikukuha kita. Saglit lang saan na ba yung tubig? Ito, ayan, ito, uminom ka. Mabilis na sinalukan siya ng malamig na tubig ni Aling Yolanda at inabot sa kanya ang babasaging baso. Tinaliman ni Vanjos ng mga mata ang kanyang madrasta at tinabig yon. Naglikha ng pagkabasag ang baso na nagkalat sa sahig ang mga bubog. Alam mo, mas masahol ka pa sa isang aswang Hindi ka nga aswang na kagaya ng tatay ko. Tao ka nga, pero yung ugali mo, ugaling halimaw. Mangyak-ngyak na si Aling Yolanda dahil sa sinabi nito. Pero hindi ito nagpa-apekto at sa halip, todo suyo pa sa kanya. Diyos, humingi naman ako ng sorry sa iyo. Patawarin mo ko, nabigla lang naman ako. Tumahimik ka. Hindi na nakapagtimpi pa si Aling Yolanda at kinumpronta siyang muli. Tumahimik! Piniga ni Aling Yolanda ang pisngi ni Vanjos. Nasasaktan na naman siya sa ginagawa ng kanyang madrasta. Sakit naman, tita. Akala mo ang galing-galing mo? Hindi! Wala kang alam. Puro hangin lang yung laman ng utak mo. Tamad ka. Puro ka lang laro ng kung anong-anong walang kabuluhan. Tapos, palasa sa kayamanan ng tatay mo. Kaya ka ganyan Naunahan ka pa ng kapatid mong si Ivana na nasa abroad na. Hanggang dito ka na lang.
Kasi wala namang kwenta ang buhay mo. Lintik ka! Ha? Marahas na binitawan ni Aling Yolanda ang pisngi ni Vanjos. Mangyak-ngyak na hinawakan niya ang nasaktang pisngi. At huwag mong sabihin property ito ng tatay mo. Unang-una, binigay na ito ng tatay mo sa akin ng buong buo. Pangalawa, nagpirmahan na kami ng consent na sa akin na itong bahay na ito. Kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Dahil nasa sarili kitang teritoryo. Hindi na nakapagsalita pa si Vanjos. Nakaawang na ang kanyang bibig na sinisipat ng tingin ng kanyang madrasta. Tingin niya sa kanyang harapan ay nagbabalat halimaw lang ng bigla na lamang nabalatan at lumabas ang tunay na anyo. Lumayas ka dito bago pa kita tuluyang ipakaladkad. Hindi na tinag ang binata. Kumilos lang siya nang sa pangalawang beses maotoridad na nag-utos sa mataba niyang madrasta. Nanlaki ang mga matang itinuturo pa nito ang pinto palabas. Wala nang nagawa si Vanjos kundi kusang lumabas kahit labag sa kalooban niya. Narinig pa niya ang malakas na pagsara ng pinto na ikinagulat ng kanyang magkabilang balikat. Hindi niya napigilang umiyak. Chinek ni Vanjos ang oras sa kanyang cellphone. 9:00 pa lang ng gabi. Hindi tuloy niya alam kung saan siya tutuloy. Balak niyang balikan ang ama niyang magsasakang iniwan niya sa kanila. Pero medyo malayo-layo na buhat ng nasa dulong silangan pa siya. Nagkamali ako ng pakilala sa kanya. Dapat hindi ko na lang siya nagustuhan nung ipinakilala siya sa akin ni tatay. Naghanap si Vanjos na pwede niyang paghigaan para palipasin ang gabi. Ligtas naman siya sa dulong silang. Panatag siyang hindi mabigat ang atmosfera at hanging humahampas sa kanyang balat. Di gaya sa kanilang lugar na puro huni ng galit na ibon, mga tukot, mga ngirngir at alulong ng galang aso ang maririnig. Nang may matagpuan siyang bench, doon siya humiga. Sakto pang may karton. Tsak, dumaan dito ang mga taong pulubi at pinaghigaan ito ng mga ito. Sasaglit na lang muna siyang matulog para may lakas siya kinabukasan. Hinihiling na lang ni Vanjos na gabayan siya habang natutulog. Wala sana mangyaring masama sa kanya o may dumaang maaring magpahamak sa kanya. Naisip pa niyang bawiin ang dapat bawiin sa kanyang ama mula sa mapagsamantala nitong madrasta. Pasado 4:00 nang magising si Vanjos sa may bench. Kinakagat na kasi siya ng mga mapagsamantalang lamok kaya kagyat siyang napabalikwas ng bangon. Kinapa ng binata ang cellphone at pitaka niya sa kanyang bulsa. Nanginig ang buong kalamnan ni Vanjos sa panlulumo nang wala na sa kanyang bulsa ang pitaka at cellphone. Napamura siya sa isip. Naku, paano na ito? Diyos mio naman oh, nandun pa naman yung account ko. Ay naman, malas naman oh. Saka paano ako makakauwi nito? Maras na napakamot ng ulo si Vanjos. Sinaktan pa niya ang sarili sa katanghan. Dapat pala iniwan ko na lang sa bahay yung cellphone ko eh. Ay hindi, baka mahal pa naman nun. Maglalakad din ako nito. Ano ba naman yan? Siguro yun na ang karma ni Vanjos sa pag-iwan niya sa kanyang ama sa bahay. Pero idinadalangin niya na mahana pa rin ang pitak at cellphone niya. Nasa aparato kasi na yon ang mahalagang compilation at alaala niya sa ama. Nanuot kay Vanjos ang pagsisisi na iniingatan niya ang kanyang cellphone. Maski ang pitaka na naglalaman pa naman ng malaking halaga. Sa kanyang pagtayo, may nahulog na 2 bagay sa likuran ng kanyang pantalon. Napamulagat si Vanjos nang makita niyang nalaglag ang pitaka at cellphone niya. Naku, salamat po Lord. Kailangan ko po mga ito eh. Kinabahan ako, kala ko nawala na. Sa kabila ng balisa niyang sarili, nagpara na siya ng mabilisang mapagsasakyan papunta sa bahay nila. May dumaang habal-habal. Mainam at mabait yung manong dahil kilala pala siya nito't ang kanyang ama na kagawad sa kanilang lugar. Residente rin pala ito sa baryong yon kaya nilibre na lamang siya ng sakay nito. Nagpasalamat si Vanjos sa lalaki. Balak pa sana niyang abutan ito ng 500 subalit tumanggi na ang lalaki at pinasibat ang motor. Kinuha niya ang maliit na susi na nakasiksik sa kanyang pitaka. Sinusian niya ang padlock na nandun. Expected na niyang tahimik niyang aabutan ng bahay
dahil batid ni Vanjos na nagkatawang tao na ang kanyang amang si Mang Aka. Subalit hindi niya inaasahan ang kanyang dadatnan pagbukas niya ng pinto. Kalat sa sahig ang mga kasangkapan, tumba ang lamesa at bangko, maski ang TV ay basag ang screen nito. Nagtungo si Vanjos sa bodega kung saan nakakulong ang kanyang ama. Wala na ito doon. Nakawala na ito sa bakal na kulungan. Wasak yung bakal at kumalas ang mga nakakabit na kadena. Tay, nasaan ka? Nagtungo si Vanjos sa likuran ng kanilang bahay. Naabutan niya si Mang Aka na hubot-tubad, nakadapa, puro galos sa buong katawan at pasa. Dinaluhan niya ang walang malay na matanda't mahigpit itong niyakap. Bumuhos na ang luha ni Vanjos at tumingi ng tawad sa ginawa nitong pag-iwan kagabi. Tay, sorry po. Ang laki-laki ng pagsisisi ko na iniwan kita. May sakit ka po. May malalang sakit. Pero hindi man lang kita inintindi. Sorry, Tay. Sorry. Hinimas-himas ni Vanjos ang likuran ni Mang Aka. Wala pa itong malay tao. Binuhat niya ang kanyang ama. Saka pumanhik sa itaas upang ilagay sa kanyang kwarto ang natutulog na ama. Awang-awa siya sa pagod na matandang dulot ng sakit nito. Habang natutulog si Mang Aka, nilinis na lamang ni Vanjos sa mga naikalat ng ama sa tuwing nagbabago ito ng anyo. Mabuti na lamang hindi tuluyang nakatakas ang ama para makapambiktima. Nakukontrol pa rin ng matanda at nilalabanan ang pagiging aswang nito kahit papaano. Nakakaalarma nga lang ang pagiging malakas nito kapag tinatamaan na ng sakit sa gabi. Kahit bakal na kulungan, nasisira na ng matandang magsasaka. Ngayon, iisip na naman si Vanjos kung paano niya makukulong ang amang magsasaka na hindi ito makatakas. Kamuntikan na kasi itong tumalon sa likuran ng kanilang bakod. Kapag nagkataon, makakatikim na ito ng karne ng tao. Pagkatapos ni Vanjos malinisan ang lahat, pansamantala muna siyang nagpahinga. Pipikit na sana siya dulot ng pagod nang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot yun ni Vanjos na hindi tinitingnan kung sino ang nakarehistro na tumatawag. Walang gana niya iyong sinagot. Hello? Sino to? Vanj? Ate Ivana? Napatawag ka? Tinangala ni Vanjos ang ikalawang palapag kung saan kasalukuyang natutulog ang amang si Mang Aka. Kumusta na? Kumusta si Papa? Natatananta si Vanjos kung ano ang isasagot. Hindi pa kasi alam ng kanyang ate o nakatatandang babae niyang kapatid na may malalang sakit ang ama niya tuwing gabi. 2 taon na ang ate Ivana niya sa abroad, sa Taiwan. 6 na buwan noon ang ate niya doon nang tinamaan ng sakit ang ama niya na tinatawag na Yanggaw. Pakiusap sa kanya ni Mang Aka noon, huwag na huwag ipapaalam sa ate niya kahit anong mangyari na nahawa ito ng pagkaaswang. At hanggang ngayon, buhat ng Nayanggaw ang tatay niya na natiling pinaglilihiman niya ang ate Ivana niya at hindi rin ito alam na may bago ng partner si Mang Aka na si Aling Yolanda. Nung mamatay ang kanilang nanay, 3 taon na ang nakalilipas bago mag-ibang bansa itong dalaga. Wala itong kaalam-alam sa nangyayari dahil malayong-malayo ito sa kanila. Ate, huwag mo po kaming alalahanin. Ayos na ayos po kami ni tatay dito. Ikaw po ba dyan sa Taiwan? Kumusta ka? Napatawag ka po. Pasensya na kung ngayon lang ako napatawag Busy-busy kasi talaga ang ate mo dito sa Taiwan eh. Si Kagawad pala nasaan? Gusto ko siya makausap. Ate, tulog na siya eh. Saka ate, alam mo nang Kagawad si tatay? Ay, naku, dati ko pa alam no. Ano ka ba? May mga mata ko dyan. Kayo bakit wala kayong balita kay tatay? May plataforma pa na iboto si Mang Aka, Kagawad, ang magsasaka na may libreng baka. Abat, sabi nung nanalo si tatay wala namang libreng baka. Kayo si tatay, nangangako di naman tinutupad. Kawawa mga residente natin dyan. Ate, may libreng bigas naman na pinamimigay si tatay linggo-linggo sa mga kabaryo natin dito sa Tawi-Tawi. Hindi na sila lugi doon. Yung baka, libre yun kapag may umabot ng 100 edad dito sa baryo natin. Tapos, ireregalo yun ni tatay. Yun ang pangako na natutupad naman ni tatay. At alam mo ba,
Kahit kagawad na yan, nagsasaka pa rin yan. Walang paypay nga dyan si tatay. Kaya proud na proud ako dyan kahit na may sakit sa... Ano? Natampal ni Vanjos ang nadulas niyang sariling bibig. Oy, sumagot ka, Vange. Anong sakit ni tatay? Hindi na niya sinagot ang kabilang linya. Balak pindutin ni Diyos ang end call para makatakas sa tanong ng ate niya. Natatakot siyang malaman na nayanggaw ito. Vange, sumagot ka. Naririnig ko ang paghinga mo. Huwag kang ano dyan, ha? Ate, may lagnat kasi si tatay ngayon. Kasi panay kasi kayod ng kayod sa pagsasaka sa palayan sa may pilapil sa atin. Kaya ayun. Ay, Diyos ko naman si Buknoy, yung kalabaw natin. Ipinagkatiwala muna ni tatay sa tauhan niya si Buknoy hanggang di pa siya gumagaling. Ganon? Alagaan mo si tatay dyan, ha? Balita ko napapabayaan mo na yung tatay natin Puro ka kasi online games. Hayaan mo, malapit na akong dumating dyan. Ay, sige po, ate. Iingat po kayo dyan sa Taiwan, ha? Oo, ingat din ikaw dyan sa Tawi-Tawi. Pati ako. Ha? Napabalikwas ng lingon si Vanjos nang marinig niya ang boses ni Ivana sa likuran ng nakabukas na pinto. Pumasok na ako, ha? Di na ako kumatok. Di naman nakalaki. Ha? Ate Ivana, paano ka nakauwi? Bakit? Surprise! Wala bang yakap dyan kay ate? Gulat na gulat si Vanjos nang bumulaga sa kanya ang nakatatandang kapatid. Hindi niya inaasahan na darating si Ivana galing sa Taiwan. Wala siyang kahit na anumang bakas o sinyalis na uuwi na ito. Talagang nasurpresa siya at hindi makapaniwalang nasa harapan niya ang kanyang ate. Bigla naman siyang kinabahan sa kanyang ama. Baka malaman na nito na aswang si Mang Aka. Ate Ivana naman bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka? Kaya nga surprise, diba? Wala ka bang yakap kay ate? Namimiss ko na yun Huling yakap mo sa akin nung mamatay si nanay. Bilis, yakap na. Dahil sa pangungulit ni Ivana, lumapit si Vanjos dito saka maigpit itong hinagkan. Laki-laki na ng kapatid kong bunso. Siyempre ate, dalawa lang tayo magkapatid Ako yung bunso, ikaw yung ate. Tigil mo na nga kakapisil sa pisngi ko, sakit na Ay, sorry Vance. Si tatay pala. Napangiwi si Vanjos sa tanong ng kanyang ate. Siya, sabi mo may lagnat, diba? Bibili ako ng gamot, paracetamol. Nasa taas ba? Napatingala si Ivana at saka napatingin sa kanya. Opo, nasa taas po. Tangka na sanang papanik sa itaas si Ivana nang may bumusina sa tapat ng kanilang bahay. Parehong natuon ang atensyon ng magkapatid sa pumaradang sosyal na asul na kotse. Pamilyar kay Vanjos yon. At kung hindi siya nagkakamali, sa taong yon na malapit sa kanyang ama ang nagmamay-ari ng kulay asul na kotseng yon. Niluwa ng sasakyan si Aling Yolanda. Pinilit pa nitong magtakong kahit matanda na at hindi sanay mag-heels. Makapal din ang kolorete nito sa muka na hindi bumagay sa buo nitong pagkatao. Ang pananamit ay nakakasilaw. Puro mga burloloy ang nakasabit sa kanyang tenga. Sino yan? Anong ginagawa niya dito? Magkahalong pagtatakat galit ang nakita ni Vanjos sa mukha ng kanyang ate. Wala siyang masagot-sagot sa nakakatandang kapatid, kundi ang pagkibit niya ng balikat. Hinarap ni Vanjos na may pag-anga sa matanda niyang madrasta. Anong ginagawa niyo dito? Mabigat ang presensya niyang tinaliman ng tingin si Aling Yolanda. Diyos, hindi ako nandito para makipag-away. Gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo. Naguguluhan naman ang panaybaling ng tingin ni Ivana sa kapatid at sa matabang babae. Teka, magkakilala kayo? Hindi malaman ng dalaga saan papaling. Nagsasagutan na kasi ang dalawa. Pero mas pinagtuunan niya ng tanong ang kapatid. Sino siya? Bakit kayo magkakilala? Ate, mahaba-haba pong... Ikaw si Ate Ivana, yung nag-abroad, no? Po? Lagi kang kinukwento sa akin ng aking aka. Yung tatay niyong dalawa nitong si Diyos. Lagi ka sa akin niyang ibinibid at ipinagmamalaki. Paano niyo po nalaman yan? Kaano-ano po ba kayo ng tatay ko?
Pinanlisikan ni Vanjos ng mga mata si Aling Yolanda. Nagbabanta ang mga mata niya sa matabang babae at pinapahiwatig niya na subukan lang nitong magsalita. Makakatikim talaga siya rito. Pero inirapan lang siya ng ginang. Hindi pa pala nasasabi sa iyo ng kapatid mo, no? Ho? Hindi, wala. Ano ba yun? Pasulyap siyang tiningnan ng ate niya. Kinabahan na si Vanjos kung ano ang susunod na sasabihin nito kay Ivana. Ibinalik muli ni Ivana ang tingin kay Aling Yolanda. Maski si Aka, hindi sinabi ang tungkol sa akin? Dinig na dinig ang paghagalpak ng tawa ni Aling Yolanda sa malawak na bukirin na yon. Ako lang naman ang bagong nanay mo. Ang ipinalit sa nanay mong namatay sa kanser. Nagpantig ang tenga ni Ivana sa pangalawang beses nitong pagtawa. Para na kasing nang-iinsulto ang ginang sa hindi malamang dahilan. Hinila ng ate niya ang buhok ni Aling Yolanda. Napaigik ito sa sakit. Aray! Ang sakit! Aray! Alam mo, hindi ako nainsulto nung malaman kong ikaw ang bago ni tatay. Nainsulto ako kasi pinagtawanan mo ang taong patay na. Aray! Ang sakit! Ano ba? Bitiwan mo ang buhok ko! Ate Ivana, hayaan mo na yan! Palihim na natawa si Vanyo sa ginawa ng kanyang ate sa matapobreng si Aling Yolanda. Marahas na binitiwan ng dalaga ang buhok ng ginang. Saglit, hindi ba tayo tapos, oy? Papasukin niyo ako. Ano ba? Huwag niyong isarado ang pinto. May karapatan ako. Ako ang madrasa niyo. May karapatan ako sa bahay niyo. Kinandado ni Vanjos ang pinto. Tinadtad ni Aling Yolanda ng katok ang pinto. Matapang na sinagot ni Ivana ang nag-aalburutong ginang na nasa labas na binabalya na ang pinto ng kanilang bahay. Sige, subukan mong sirain yung pinto namin. Ipapakulong kita. Hindi niyo ako mapapakulong. Papasukin niyo ako. Kakausapin ko si Aka. Papasukin niyo ako, ano ba? Ako nang tatawag ng pulis para ipahuli itong iskandalosang to, Vanj. Punta mo si tatay. Sige po, ate. Nagtitipa na ng numero si Ivana para tumawag sa police station habang madali naman siyang pumanhik para i-check ang amang nagpapahinga sa kanyang silid. Pagpasok ni Vanjos ng kanyang kwarto, wala na ang ama nitong mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Magulo na ang kobre kama at nasa sahig na ang unan. Tingin ng binata, tumakas ang tatay niya habang katawagan niya kanina ang kanyang ate Ivana. Bumaba si Vanjos para sabihin sa ate niya na wala sa silid niya ang ama nilang si Mang Aka. Ate, si tatay, wala sa kwarto ko. Ano? Bakit? Saan nagpunta? Di ba may sakit yon? Hindi ko po alam eh. Baka... Diretso niyang tiningnan ng ate niyang si Ivana at unti-unti niyang naalala kung saan madalas nagpupunta ang matanda. Si Buknoy po, ate. Bakit? Anong meron sa kalabaw? Di ba sabi mo pinahiram niya yun sa tauhan niya? Hindi! Nasa pala yan si tatay. Baka mabinat yun. Bakit mo naman siya pinaalis? Ay, hindi na naman tayo. Mabilis na binuksan ni Vanjos ang pinto. Tumambad sa magkapatid ang matabang madrasta na hindi maipinta ang muka. Binangga nila yon at sumakay sila sa nadaanan nilang habal-habal. Sumunod din naman ang pakialamera nilang madrasta kung saan sila pupunta. Nakarating sila sa malawak na palayan na may bagong bungkal na lupa. Natagpuan nga nilang tatlo si Mang Aka na nakalulan sa kalabaw na si Buknoy habang pinapasunod nito. Nang mautusan ni Mang Aka ang kalabaw na may katigasan ng ulo, umusad na ito at sinimulan na ang pag-aararo. Tay! Si Ate Ivana nandito na! Pa! Pa! Kumaway ang dalaga kay Mang Aka. Dito ako! Umepal naman ang madrasta na sabik itong halikan. Sumama ang tingin ng dalaga kay Aling Yolanda. Pareho silang nag-irapan. Tigilan mo na po yan, ha? Tay! Mabibinat ka po sa sakit mo! Hindi pwede. Kailangan ng bigas ng mga kababayan natin. Buwan na ng anihan ngayon. Kailangan kumayod. Kahit kailan talaga, tatay, oh. Ang kulit-kulit. Hinataw ni Mang Aka gamit ng latigo ang kalabaw. Huminto saglit ang hayop na katuwang nito sa pag-aararot pagtatanim ng mga gulay. Tinanggal ni Mang Aka ang abakang suot-suot nito sa ulo. Inalis ang putik na nakakapit sa paa nito. Kailan ka nakauwi, anak?
Niyakap siya ni Ivana dahil sa kasabikan. Naramdaman na matanda na humagulgol ang kanyang anak na babae. Inalo-alo naman niya ang anak. Uwi ko pa lang, Tay. Ngayong araw lang po. Miss na po kita, Tay. Ako rin, anak. Miss na kita. Alam nyo, gusto ko ulit kayo kasama sa pagtatanim ng palay. Kaya ng ginagawa namin ni Vance noong mga bata pa lang kami. Naalala mo pa rin pala yun, anak. Oo nga, nakakamiss ang mga panahong yun. Nandito ko, mahal. Humalukip-kip at napataas ang kaliwang kilay ni Aling Yolanda sa pagkakayakap sa kanya ng anak na babae. Ako ba? Hindi mo na-miss, ha? May pag-arko ang kaliwang kilay ng ginang. Para pa itong nangahamon sa dalawa niyang anak. Yolanda, umuwi ka na muna sa bahay natin sa Dulong Silang. Doon natin pag-usapan ng kung anong gusto mo. Ikaw ang pakay ko, Aka. Miss kita kaya ako nandito. Alam ni Banjos yan bago kanya iwan sa ere kagabi. Hindi ba, Diyos? Inangat na ni Ivana ang ulo mula sa pagkakasubsob sa dibdib kay Mang Aka. Sa pagkakayakap nito sa kanya. Saka tumingin sa nakababatang kapatid. Huwag mo siyang pakinggan, Ivana. Natatakot malaman na matanda ang pagkatao niya kapag magagabi na. Tumigil ka na, Yolanda. Tama si tatay, ate. Huwag mo siyang pakinggan. Ano bang hindi ko pa nalalaman, Tay? Vange, hindi niyo ako pinaglilihiman? Pamilya niyo ako, di ba? Ano pa? Maliban sa kabit mo, Tay. Ang kanang kilay naman ang tumaas kay Aling Yolanda. Nagpantig ang tenga nito at tumaas ang dugo sa ulo. Kabit? Hindi ako ang kabit. Kayo mga kabit sa buhay namin ni Aka, mga sabit. Ano? Ikaw? Kabit? Ano pang nalalaman mo? Parang mangkukulam na tumawang muli ang ginang. Malalaman mo mamayang gabi. Ikaw dapat ang makakadiskubre niya sa tatay mo. Pamilya ka, di ba? Dapat ang isang parte ng pamilya alam lahat ang kung anong nangyayari sa kapwa niya kapamilya. Umalis sa eksena si Aling Yolanda matapos itong masabi ang litanyang yon. Tinitigan ni Mang Aka ang kanyang anak na may bahid ng pagdududa. Anak, magpapaliwanag kami ng kapatid mo. Sa bahay na lang namin sasabihin sa iyo ang totoo. Bakit sa bahay pa? Bakit hindi na lang dito, Tay? Vanjos, ikaw ang lagi kong kausap, di ba? Nakikibalita ako sa iyo at kay tatay. Habang nasa ibang bansa ako, pero bakit niyo ako pinaglilihiman kung anong nangyayari sa inyo dito sa Pilipinas? Wala na ba akong karapatan malaman ng lahat? Ate, please, sa bahay na lang po. Pumayag si Ivana na sa bahay na lang nila pag-usapan ang nangyari sa kanilang ama. Hinihila ang dalaga ng kuryosidad na malaman kung ano yung talagang naging sakit ng kanilang ama. Magkakaharap silang tatlo sa pagitan ng hapagkainan. Habang hindi pa kumukulo ang sinaing, nagtapat na si Mang Aka sa tunay niyang karamdaman sa kanyang anak na 2 taon nang nasa abroad. Anak, Ivana, noong araw na namatay si Estrella, ang nanay mo, nalungkot ako, na-depress. Hindi ko lang ipinakita sa inyo na malungkot ako noon kasi ayaw kong makita niyo kung pinanghihinaan ng loob dahil lang sa pagkamatay ng inyong ina. Pero sa loob-loob ko noon, parang namatay na ang buong pagkatao ko sa pagkawala ni Estrella. Sinubukan ko na lang na maging malakas para sa inyong mga anak ko. Kahit mahirap. Nadagdagan lang ang kalungkutan ko noong balak mong mag-ibang bansa. Hindi ko maiwasan, anak, na hindi tamaan ng lungkot kahit makakasama ko naman si Vanjos na kapatid mo. Kinimkim ko yon, anak. Kinimkim ko ang lungkot na nararamdaman ko. Kasi gusto kong maging malakas. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Emosyonal na tumingin si Mang Aka sa binata na may iyak na rin. Abala na palagi si Vanjo sa cellphone. Palaging kaharap ang cellphone. Hindi na ako pinapansin. Masaya ang buhay natin noong mga bata pa kayo. Noong buhay pa ang daday ninyo. Napayuko si Vanjos.
Guilty ang binata dahil buhat ng mamatay ang ina, nawala na ito ng gana sa lahat. Hindi na ako tinutulungan magsaka ng kapatid mo gaya ng lagi nating ginagawa noon. Kaya naghanap ako ng ibang pagkakamalahan maliban sa lagi kong kasama ang kalabaw na si Boknoy. Doon ko pinasok ang public service. Tumakbo akong kagawad. Naging inspirasyon sa kapwa nating magsasaka dito sa Tawi-Tawi. Ang plataforma ko para paunlarin ang agrikultura ng ating probinsya. Pinalad naman ako, naging katuwang ko si Yolanda sa lahat ng bagay. Nakilala ko si Yolanda na palaging nakasuporta sa akin. Isa siyang botante dito pero ang suporta niya ay nakita ko na parang kay Estrella. Nakita ko si Estrella kay Yolanda. Kaya ko siya minahal kasi pareho silang ng pakikisama at ugali noong makilala ko ang nanay ninyo. Napailing si Ivana sa mga inihayag ni Mang Aka. Hindi pa rin sapat yun, Tay. Para maghanap ka ng ibang babae. Pinalitan mo si nanay, Tay. Kaya nga humingi ako ng kapatawaran sa iyo, anak. Maski sa iyo, bunso. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ang tatay niyo. Nawalan na ako ng oras sa inyo dahil mas inuna ko ang ibang tao kaysa sa inyong mga anak ko. Patawarin niyo ako. Wala yun, Tay. Pero sana naman, nagsabi kayo sa akin. Kayo ni Vance, para di ako nag-aalala sa Taiwan. Yun naman, kaya ako nag-abroad para rin sa pamilya natin eh. Para sa seguridad natin, lalo ka na, Tay. Senior ka na po. Gusto ko makatulong sa'yo, lalo na sa pag-aaral, hanggang sa makapagtapos si Banjos. Di ba masasaya si nanay sa langit kapag nakita niyang malakas tayo at lumalaban pa rin sa buhay na inspirasyon siya? Oo, tama ka. Kaya, patawad talaga, anak. Sa'yo! Napangat ng ulo si Banjos na nangangalumata sa kakaiyak nang mapansin itong parang nai-stroke si Mang Aka. Tumingin ang binata sa babasaging bintana. Gabi na pala. Hindi niya namalayan man lang ang oras noong nilakad nila ang pilapil patungo sa kanilang bahay. Hindi! Nandiyan na ang sakit ni Papa! Inaatake na siya! Anong sakit, Vance? Anak, Ivana, may hindi ka pa alam tungkol sa akin. Hindi na itinuloy ni Mang Aka ang susunod niyang pagkukwento sa anak na OFW. Napakagat na siya sa labi. Ang sumunod na nangyari ay ang pagbagsak niya sa malamig na sahig. Saka nakikikisay. Tumirik ang mga mata habang bumubula ang bibig. Agad binuhat ni Vanjos ang kanyang ama. Mabilis siyang bumaba sa may bodega. Nandoon ang malaki nitong kulungan. Binuksan niya yon at nilagay doon si Mang Aka. Takang-taka si Ivana sa ginagawa ng kapatid sa kanilang ama. Vance, anong ginagawa mo kay tatay? Bakit mo siya kinukulong? Ate, may sakit si tatay. Malubang sakit. Ito yung sinasabi kong sakit niya eh. Tuwing gabi. Ito yun. Pwede tulungan mo ko. Bago pa siya ganap na tabla ng sakit niya. Yung kadena, ate, bilis! Nagimbal si Ivana nang masaksihan ng tuluyang pagbabagong anyo ni Mang Aka. Na marahang binabalutan ng balahibo sa buong katawan. Kumilos na ang dalaga agad. Sumisigaw na kasi sa sobrang sakit si Mang Aka. Mas bumabangis ang boses nito. Nagiging agresibo. Lumayo na kayo sa akin, mga anak. Layuan niyo na ako. Nang mahanap ni Ivana ang tanikalang ipoposa sa ama, hinablot yun ng dalaga. Pinusasan nila yon ng bakal sa mga kamay at paa. Tapos kinandado ang kulungan ng tuluyan ng itong maging ganap na aswang. Nagtakip kagad ng magkabilang tenga ang magkapatid. Nahindik si Ivana nang makita niya ang ganoong sitwasyon ng kanyang ama. Vance, kailan pa nangyari to kay tatay? Sa bawat tampas ng kadenang tanikalang naguumpugan, napapatili si Ivana. Tumutulo ang malapot na laway sa bibig nito. Sumisigaw muli si Mang Aka na nag-anyong aswang ng karne. Gusto niya ng sariwang karne.
Matagal na po ate, ilang buwan na rin po. Hindi ko nakilala si Tatay Vance. Hindi na siya yan. Pilit na nagpupumigla si Mang Aka sa pagkakagapos nito sa mga kadena. Napansin ni Vanjos na nahahatak nito ang dulo nito. Nabibitak ang pader na kumukonekta sa tanikala ni Mang Aka. Nang matanggal na ang magkabilang mahabang kadena na nakakabit sa pader, sinubukang kagatin ng magsasakang aswang ang bakal sa palapulsuhan nito. Umalis saglit si Vanjos para kunin ang matabang buhay na baboy na inorder niya pa sa poultry farm sa Panampangan. Mas nagwala si Mang Aka. Pulang-pula ang mga mata nito habang nakangangat, kitang-kita ang matatalas nitong ngipin. Pakawalan mo siya, Vance. Ate, pakawalan mo, sabi siya. Maotoridad na nag-utos si Ivana sa kapatid na kaagad niya namang sinunod. Kapag napasok si tatay, ako nang bahala. Nang tinanggal na ni Vanjos ang lock sa malaking kulungan ng ama, lumayo sila tinayaan ng ama na lapain ang matabang baboy. Takbo na tayo, Vance. Ilak mo na kaagad ang pinto ng bodega, bilis. Tumalima ang magkapatid. Nakita nilang nilundag pa ni Mang Aka ang malusog na baboy sabay kagat dito. Malakas na umungal ang baboy kasunod ng pagtanggal ng balat nito sa paghiklat gamit ang matatalim ng ngipin na matandang magsasaka. Isinarado kaagad ni Vanjos ang pinto ng bodega. Naririnig nila sa pagitan ng pintong yon ang maingay na pagnasab ng aswang sa paglapa sa kaawa-awang baboy na nabili nila sa kabilang dako pa ng probinsya. Pinakiramdaman ng magkapatid kung tapos nang kumain ang ama sa loob ng bodega. Sinilip ni Ivana sa butas ng seradura kung anong nangyayari sa loob. Kinakaukaw na ng ama nito ang tiyan ng baboy at inihilamo sa muka. Tumutulo lamang ang luha ni Ivana sa pagkahabag sa ama. Nang matapos magapunan ni Mang Aka ng isang buong baboy, saka may kinuha si Ivana sa medical kit nito. Isang professional medtech kasi ang trabaho ni Ivana sa ibang bansa. Ate, ano yan? Hindi sinagot ng dalaga ang nakababatang kapatid. Sa halip, kumuha ito ng pagkakataon upang itusok ang tangan nitong injection sa katawan ng ama. Ate, wag! Sagad sa buto ang sigaw na yon ni Ivana. Hindi na nakakilos pa ang aswang dulot ng kabusugan. Itinarak ni Ivana ang malakas na lebel ng tranquilizer upang patulog sa liig ni Mang Aka. Malalim na napasigaw si Mang Aka sa anyong halimaw at unti-unting nanghina. Bago ito bumagsak sa sahig, nawala na ito ng malay. Pinagpapawisan ng malapot si Ivana. Inutusan si Vanjos ng kanyang ate na ibalik ulit sa kulungan at bumili ng bagong matibay na kadena upang hindi ito makakawala. Bumalik ka kagad, Vance. Baka magising si tatay. Opo, ate. Hinimasimas ni Ivana ang amang nababalutan ng itim na balahibo. Para itong isa niyang alagang hayop na mahimbing lang na natutulog. Tay, bakit ka nagkaganyan? Ate, tulong! Vance! Tumayo si Ivana sa pagkakaupot dali-daling lumabas ng bodega para tingnan kung anong nangyayari sa nakababatang kapatid sa labas. Bakit, Vance? Anong nangyari? Ha? Paglabas ni Ivana sa bodega, sumalubong sa kanya ang matigas na bagay. Isang bakal na tubo ang tumama sa kanyang ulo dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Sumirko ang paningin ng dalaga. Tiningnan pa niya uli kung sino ang may kagagawan sa kanya noon. Lalaki. May kasama itong matabang babae na pamilyar sa kanya, ngunit nanlalabo na ang kanyang paningin. Isang malakas na hampas pang muli sa bunbunan niya bago siya nawala ng ulirat. Nagkaroon ng malay sa pagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang muka ang binatang si Vanjos at ate niyang si Ivana, at halos malunod na naghabol ng hininga pagkatapos. Kapwa sila nakagapos magkapatid sa parehong upuan na magkabilaan. Nasa madilim sila na silid pero pamilyar yon kay Vanjos dahil yon ang bodegang pinagkukulungan niya sa ama sa tuwing sinusumpong ito ng sakit kapag patay na ang araw. Nakarinig si Vanjos ng pag-ungol at ngir-ngir sa hindi niya malamang sulok siya babaling. Di kalaunan, may nagsalitang pamilyar na boses kasabay ng pagsindi ng liwanag sa bodegang yon. Gising na pala kayo magkapatid. Parehong napabalikwas ng lingon sina Vanjos at Ivana. Ikaw? Tita? Anong oras pala ngayon? Tamang-tama.
12 pa lang ng hating gabi. Matagal pa bago bumalik sa normal na tao ang tatay ninyo. May oras pa siya para kainin ang sarili niyang mga anak. Anong ibig mong sabihin, tita? Hayop ka! Celso! Pumitik si Aling Yolanda gamit ang mga daliri nito. Nagulat ang binata't dalaga at nasindak nang biglang sumugod sa kanila ang halimaw na magsasaka. Kapwa napatili sila Vanjos at Ivana at kamuntikan ng dukwangin ng matatalas nitong mga ngipin nang may pumigil at atake ng pagkakatali nito sa leeg. Celso, wag muna. Hawakan mong maigi ang tali niyang si Aka. Wag muna ngayon. Pahihirapan ko muna ang magkapatid na ito. Yes, boss. Namukaan ni Vanjos ang lalaking kasama ni Aling Yolanda. Pamilyar sa kanya yon dahil ang lalaking ito ang tricycle driver na nagatid sa kanya sa dulong silang. Manong, ikaw? Nagkita ulit tayo. Ano, turuan na ba kita paano patayin ng mga aswang? Kung paano patayin ng ama mo? Marami akong pangontra dito. Mahal, ano bang tinuturo mo sa bata? Hindi mo ba alam, mahal? Siya yung hinatid kong bata sa bahay mo. Nagtaka nga ako eh. Hindi ko akalain na anak mo yan sa aswang na ito. Never mind. Ipapalapa ko lang naman ng dalawang ito sa ama nila eh. Bumaling ang lalaking tricycle driver na si Mang Celso kay Vanjos. O paano ba yan? Di na pala kita matuturuan ng pangontra ng aswang. Ipapalapa ka pala sa aswang na ito eh. Sorry. Kailangan kong sundin itong si boss mahal ko eh. Kiss mo nga ako, Yol. Nanggagalaiti ang magkapatid ng masaksihan ang matunog na paghahalikan ni Aling Yolanda at Mang Celso. Traitor ka! Kapal na mukha mo! Niloloko mo lang pala si tatay! Mga baboy kayo! Pakawalan nyo kami dito! Hindi ko naman talaga mahal ang halimaw na ito. Pinaibig ko lang naman siya para makuha ko ang lahat-lahat ng ari-arian niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Ang galing mo din, Diyos. Nahulaan mo yon una pa lang. Kapag nakawala ko dito, baboy ka. Papatayin kita. Subukan mo lang nang hindi pakawalan ko kagad itong tatay ninyo. Oh, gutom na oh. Maharot na hinawakan ni Aling Yolanda ang binti ni Vanjos. Kasunod din nito ang paghawak ng baba ni Ivana para suriin ang maamo nitong muka. Yung ba ang tunay na dahilan kung bakit naging aswang ang ama ninyo? Napahinto sa pagpupumigla sa magkapatid at itinuon ng pakikinig sa matabang madrasta. Dahil ako ang nagpakain sa kanya ng tanim na aswang. Buti na lang, binigyan ako ng laway ng lola ko bago siya namatay. Parehong namuhi ang magkapatid at nagwala sa isinuwalat sa kanila ni Aling Yolanda. Minura ito ni Vanjos habang sigaw ng sigaw sa galit si Ivana. Balak ko sanang isuplong ang tatay ninyo kapag naging aswang na siya sa mga taong bumoto sa kanya. Kaso, nag-iba ang plano. Mabait pa rin naman ako sa lagay na ito, ha? Kahit hindi halata. Bubusugin muna namin ang alagang ito sa magiging lamang tiyan niyang mga anak bago namin siya katayin. At sa amin mapupunta ni Celso ang lahat ng ari-arian ng aswang na ito. Napakasama mo, hayop ka. Sumusobra ka na. Hinatak ni Mang Celso ang dulo ng tanikalang nakakabit sa magsasakang si Mang Aka. Mas nagiging agresibo na ito't nagiging mabangis at gusto na muling makatikim ng sariwang laman ng tao. Wala na kayong magagawa. Kapag namatay na kayong lahat, mapapasa akin ang lahat ng ari-arian na dapat ay sa inyo. Akin na yung lupain nyo dito at palayan. Sige na, Celso. Pakawalan mo na yung aswang na yan. Gutom na yan eh, oh. Masusunod po, boss mahal. Mula sa maigpit na pagkakakapit ni Manong Celso sa tanikalang kadena, binitiwan na nito't itinulak papunta kina Vanjos at Ivana ang aswang na sabik ng umatake. Tay, wag po. Si Vanjos po ito. Tay, anak po kami, wag po. Naglalaway na sumugod si Mang Aka sa magkapatid. Handa na ang nakabuka nitong bunganga para lapain sila. Napapikit na lamang sina Vanjos at Ivana sa magiging kapalaran nila sa mabangis na halimaw nang napahinto si Mang Akat na amoy ang pabango ni Ivana. Kumalma ang aswang. Sa kamarahang lumapit sa magkapatid na inamoy ang balat nito.
mula ulo hanggang talampakan. Tay, Ang kaninang malakas na pagkabog ng puso ng magkapatid ay unti-unting kumakalma. Kilala mo pa kami, Tay. Nanggalaiti naman sa galit si Aling Yolanda dahil hindi nito nasunod ang plano. Gutom ka hindi ba? Kainin mo na mga yan! Masasarap ang mga yan, ano? May kinuha si Aling Yolanda na mahabang latigong bitbit ni Mang Celso. Inagaw ng ginang ang buntot pagi sa lalaki. Oh, sandali, boss mahal! May puwersang hinampas ng matabang ginang ang nakakatakot na nilalang. Umuusok pa ang aswang na si Mang Aka habang iniinda ang mga hampas ni Aling Yolanda. Sumunod ka sa akin! Kainin mo sila! Kainin mo! Malakas na paghampas pa ni Aling Yolanda ang dumampi sa halimaw. Sa bawat hataw nito ng buntot pagi kay Mang Aka, maririnig ang pag-ungol nito na nasasaktan. Sigaw na sigaw ang magkapatid pero di naman nila maipagtanggol ang ama. Dahil sa maigpit na pagkakagapos sa kanila. Ano? Aamoy-amoyin mo lang sila? Sige, lapain mo na! Nainis na si Mang Aka. Gumaling ang magsasaka sa malupit nitong kapareha. Natakam si Mang Aka kay Aling Yolanda dahil sa malusog nitong pangangatawan. Tingin niya dito, isang malusog na baboy ramo. Ano? Sige, huwag kang lalapit. Celso, tulong! Huwag kang lalapit, ha? Huwag! Huwag! Hindi na tumalab sa magsasakang aswang ang bawat tama nito ng pilantik ng buntot pagi. Naiisip na lamang nito ang pagkagutom sa laman sa nakikita niya kay Aling Yolanda. Galit na umatake ang aswang sa matabang ginang. Celso! Tulungan mo ako! Tulong! Tulong! Bago pa malundagan ni Mang Aka si Aling Yolanda, umarang agad si Mang Celso. Sinalo ng lalaki ang pag-atake ng aswang na dapat sanay sa mapagsamantalang ginang. Etong sayo! Kainin mo to! Pilit na pinalamon ni Mang Celso kay Mang Aka sa bibig nito ang suot nitong kwintas na puro bawang. Humapdi ang bibig nito't umusok, ngunit dahil sa galit ng halimaw, nakagat pa rin ni Mang Aka ang liig ni Mang Celso. Sumirit ang dugo sa liig ni Mang Celso habang unti-unting natatanggal ang laman nito. Maiging inuya ni Mang Aka ang laman ni Mang Celso. Sinunggaban muli nito ng kagat ang liig ng tricycle driver. Nang matanggal ni Mang Aka ang buto sa liig ni Mang Celso, binawian nito ng buhay ng dilat. Sa balikat naman ni Mang Celso ang puntirya ni Mang Aka. Sa sagpanginsana ng aswang na magsasaka ang balikat ng patay na lalaki nang sumigaw ang kanyang mga anak. Ha! Mamatay ka na! Bumalikwas ng lingon ang aswang, subalit napalakol na siya ni Aling Yolanda sa ulo. Tay! Hindi! Tay! Parang sinibak lang na kahoy ang ginawa ng ginang sa matanda. Kagad bumagsak si Mang Aka sa sahig. Sa puntong yon, nanginginig na bumagsak sa sahig si Aling Yolanda. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. Doon naman nakakuha ng pagkakataon si Vanjos na lumuwag na ang pagkakatali sa likuran. Nang makakawala, kinalagan niya ang ating si Ivana. Tay! Natulalang napatras nang nakaupo sa sahig si Aling Yolanda. Nanginginig ito sa ginawang pagpaslang kay Mang Aka. Iginapos ng binatang si Vanjos ang madrasta. Saka tumawag sa mga otoridad. Dinaluhan ni Vanjos ang amang naghihingalo. Bumabalik na ito sa wisyo, gayong nasa anyo pa rin ng halimaw. Anak, Vanjos. Lumabang ka po, Tay. Huwag mo po kaming iwan. Parang awa niyo na. Tay, wag. Wag po kayong mamamatay. Nanghihina na nagsalita si Mang Aka. Ilang sandali na lamang, malalagutan na ito ng hininga. Vanjos, tuparin mo ang nasimulan ko. Ituloy mo lang na magbigay sa mga nangangailangan. Ang mga kapwa nating masisipag na magsasaka. Bigyan mo ng oportunidad na maiangatang ang agrikultura. Kailangan nila tayo para may makain ng mga kababayan natin. Ikaw na ang bahala. Mahal na mahal ko kayo. Patawad, Ivana, sa lahat ng pagkukulang ko. Magkikita na kami ni Estrella. Magkikita na kami ng nanay niyo. Napasigaw ang magkapatid ng tuluyang lumaylay ang mabalbong kamay ni Mang Aka.
Dilat itong nawalan ng buhay habang nakapaling ang ulong nakatingin kay Aling Yolanda na natroman at nanginginig sa takot. Unti-unti nang inabo ang ama ni Vanjos at Ivana. Bago pa mahipa ng hangin ng katawang aswang ni Mang Aka, inipon yun ni Ivana at saka inilagay sa isang garapon. Dumating na rin ilang saglit ang mga pulisya. Inaresto si Aling Yolanda at dinala sa presinto habang si Mang Celso'y iniimbestigahan ng Soko. Bago ibagsak ang katawan sa morgue, hiningan din ng magkapatid ng statement sa police station. Matapos ang masusing interrogation, pinakawalan din ng magkapatid at kinausap ng psychologist. Habang si Aling Yolanda nakulong nang mapatunayan na balak nitong patayin si Mang Aka at ang mga anak nitong sina Vanjos at Ivana para makuha lang ang ari-arian na lupain ng palayan at ilang bahay na pagmamay-ari ng yumaong magsasaka. Matapos ang isang taon nang mawala ang kanilang amang si Mang Aka, tinupad ni Vanjos na tumakbo siya bilang kagawad kapalit ng ama nito. Nanalo ito sa botohan. Tinupad niya rin ang pangako ng ama na magbibigay ng libreng isang sakong bigas sa mga kabaryo nila sa Tawi-Tawi kada buwan. Tuwing malakas naman ang anihan, tumutulong si Kagawad Vanjos na hatiran ng bigas ang kabilang panig ng baryo sa Tawi-Tawi. Gaya ng ama niyang si Mang Aka, ang pagtulong ay bukal sa puso at hindi nag-aantay ng kahit na anumang kapalit. Katuwang din ito ang ate niyang si Ivana na tumulong sa mga nangangailangan. Kung pasukin ko rin kaya ang public service, bunso, hindi na ako mag-a-abroad. Dito na lang ako. Tutulungan kita sa adhikain mong yan. Oo nga naman, tati. Huwag ka na mag-abroad. Tayong dalawa na nga lang magkapatid ang natitira. Magtulungan na lang tayo dito. Pero basta, huwag mo nang lilihiman si ate ha. Pamilya tayo eh. Opo ate, hindi ko sasabihin sa iyo na nakakain din ako ng yanggaw. Ha? Kailan ba? Diyos ko, Vanj, iluwa mo yan. Baka naman may itim na sisiw na dyan sa tiyan mo ha. Huwag naman. Joke lang. Itong si ate masyadong nag-aalala eh. Ay, sira. Naku iwan kita dyan eh. Ate, mag-ingat na lang tayo next time sa kinakain natin. Ayoko matulad kay tatay na nayanggaw eh. Sinadya naman yun ng Lecheng Yolanda na yun eh. Napakainin sa kanya ang tanim na aswang. Pero mag-ingat pa rin tayo. Aba, dapat lang no? Itinuloy na lamang na magkapatid ang pagsasalok ng bagong aning palay sa sako bago bumalik sa kanilang makabuluhang ginagawa. Wakas!